Okay. Part 2, Baguio City. Gala-gala portion. Dito tayo sa may Yandak Street. Yan o. Tapos ito naman yung ano, parang red district, pero hindi naman talaga siya red district, no? Mga beer house lang. Disco club, yan. Disco club. Wala, gusto ko lang kayo ano, i-tour dito. May silbi man itong video na to. Wala lang, i-share ko lang kasi nakakatawa. Today is Monday, 7:49 ng gabi. The Honeymoon Disco Club, Albertos, Baguio. 8th Avenue, Daneo Band, no, mga banda-banda. Tapos sa kabila naman ay Anchor Building, Baguio Angel Super Disco Club and KTV Bar, no. So ito yung area dito na kung saan maraming lasing pagka alas 3, no, alas 4 ng ano, madaling araw. Tapos ito naman sa area maraming mga Lugaw Republic, mga Korean, mga cafe and bar, Dongye, Korean Chinese cuisine. The Paladin Hotel. Paladin is sila yung kalaban, di ba, ng ano, ng mga tawag na ito. Sila yung kalaban ng mga teleportation. Central Park Restaurant, Total, Baguio Angels, you know, Disco Club. Marami mga entertainer. May Mang Inasal, Sizzling Plate. Tapos Burnham Park, Dimsum. Burnham Park dyan sa unahan lang konti. Kapag ka, ano, just in case pala ha, ito lang, hindi naman na yung natatanong, no? Pero just in case lang na ba na kayo pupunta ng Baguio, tapos gusto yung mamasyal. Sa Baguio City kasi ang pinaka main tourist attraction talaga dito is yung Burnham Park. Hindi nyo pwede sabihin na punta kayo ng Baguio kung hindi kayo nakapunta ng Burnham Park, no? Kahit hindi kayo sumakay ng ano, swan boat, at least makapicture man lang kayo sa loob ng Burnham Park. So ito yun dito. Tapos pangalawang attraction nila is yung SM City Baguio. Pangatlo yung Session Road. Pagkatapos Harrison Road Night Market, Wright Park, Botanical Garden, Mines View Park, marami. Pero yung mga Wright Park, mga Camp Hay, mga Camp John Hay, yun. Yung mga Mines View Park, mga Good Shepherd, medyo may ano yan, may mga kalayuan na yun, no? Pwede mo siyang lakarin kasi dito sa Burnham Park, nasa mga 1,000 kilometer lang din naman, eh, no? Pwede siyang lakarin sa ganung distansya, lapit na yan. Ang problema nga lang, may tarik, paakyat, kaya much better na mag-taxi na lang. Oh, ito naman yung Red Bull. So, ano na to ha? Guide lang and tips about Baguio City sa mga first time na gumala rito or sa mga hindi pa nakapunta, just in case lang. Tapos, mag-prepare din kayo ng ano, ng mga extra budget para pambiling ano, mga strawberry jam and mga strawberry fruits. Mura na dito yung strawberry, 150 pinakamahal. Yan na yung parang hindi sa season. Pagkatapos, ano ba? Huwag kayong bumili, ho. Tsaka na kayo bibili pala ng strawberry pag ano, the moment na pauwi na kayo kasi mabilis lang siyang magra-rot, no? Nabubulok siya kaagad in span of 2 days to 3 days. Wala na, burok na siya, sira na. Kaya mas maganda, bili kayo ng ano, ng strawberry yung pauwi na para maipasalubong niyo sa kamag-anakan sa Manila ng presko pa yung strawberry fruits, fresh fruit strawberry. Okay? Red Bull. So ito yung area na kung saan napakaraming mga Mamigo, Town, Patata, Healthy Living. Kasi doon naman sa ano, sa may Session Road, ang mga pagkain naman na makikita natin doon ay mga Chowking, Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, mga gano'n, no? Tapos may mga cafe and bar din doon, pero konti lang, di gaya dito marami. Sa akin na mga observation ko lang yun, sa aking experience. So maaaring marami pa mga cafes in the KTV bar, beer house, mga bar and clubs, mga gano'n sa lugar, sa Baguio City, pero hindi ko na siguro napuntahan, kaya para sa akin, ito yung may pinakamaraming mga beer house and KTV bar, mga gano'n. Tapos, ano ba? May sasabi ko sa inyo. Yan lang ha, pinaka main tourist attraction talaga dito na hindi mo kailangang isakay.
Kailangan malapit lang yung staycation na uupahan, yung tutulugan. Kailangan malapit talaga sa Burnham Park. Yun ang pinakamalaga. Kasi pag malapit yan sa Burnham Park, the rest is napakalapit lang din. Public market, Igorot Camp, Harrison Road, Night Market, Session Road. Di na kailangan explain ano meron dyan. Yan ang pinakasikat talaga din na kalye. Tapos SM, yan o. Tanong natin SM, Baguio. Tarik nga lang, talagang hihingalin kayo, no, kakaakyat, pero malapit lang. Tsaka malamig naman dito. Tapos taxi din, mura lang din, no? From Baguio City, SM City Baguio, ang binayaran ko sa taxi, papuntang doon sa aking tinuluyan is 73 pesos lang. So ngayon, pasok tayo sa Burnham Park. Pakita ko yun, no, yung mga ginagawa ng mga tao. Punta tayo sa loob ng parke ng Burnham Park na napakasikat. Itong lugar na tong Burnham Park, sa totoo lang, hindi na talaga siya para pang dayo, pang turista, no? Maging mga taga rito, mga local. Talagang nagmamasyal talaga dyan, pampamilya, lalo pag family day, kagahapon. Kahapon is Sundays, ang dami mga namamasyal, no? Mga anak, nagpipiknik, dala ng pagkain. Tapos yun, observe cleanliness lang din naman. Cleanliness is next to godliness. So we'll perform yan dito sa Baguio City, just like Davao. So kung gusto niyo rin man ng ayaw naman yung masyadong budget meal na mga tuluyan, meron naman kayo makikita mga hotel dito marami, no? For as low as 1,500, 1,200, 1,200. Yung sa akin naman, syempre budget meal tayo, 400 pesos. 400 pesos per day, per night, no? Will do. Okay na yun, hindi naman tayo maarte. Hindi naman ako maarte, ibig sabihin parang basta yung mga staycation dito sa Baguio, meron na yung sariling lutuan, may mga utensils, mga basic cooker or mga kitchen utensils na magagamit. Yan lang mahalaga, no? Kasi hindi pwedeng kain ka lagi ng kain sa labas, no? Pwede naman once isang beses lang kada labas mo kain ka tanghalian or hapunan. Pero yung almusal, hirap kaya gumising dito sa umaga, sobrang lamig. At ginaw ng lugar. Tapos mamaya ibabalag ko rin yung after nito, no? Ipapakita ko rin sa inyo yung view ng SM Veranda, SM Baguio City Veranda nila. Ang ganda ng view kapag ka nasa ka, overlooking veranda nila. Makikita mo yung mga kalye ng Harrison, Session Road, and magiitong Burnham Park. Maganda, iba ang view ni Baguio City sa araw, iba rin sa gabi. Tapos may mga naghihilot para rito, 100 pesos. Subukan natin puntahan. Or tinan natin, no? Basta dati nakapagpahilot ako sa likod, 100 pesos. Kahit babae, talagang madiin talaga, no? May pressure talaga sila mag-massage. Tsaka dito pala, wag kayong wag yung i-dare na pumunta dito walang jacket. Tsaka kailangan meron kayong baon na vitamin C o di kaya kumain kayo ng grapes, bayabas, tsaka strawberry kasi yun yung mga prutas na napakataas ng vitamin C content. So may nagro-roving ng mga guard. Baka bawal dito yung mga public display of affection, no? Mga PDE. Pero hindi naman sigurado, assuming ko lang yun. Speculation. Tapos ito lugar ito ng Burnham Park. The moment na papalapit ka na sa sa lake, mararamdaman mo yung lamig. Ewan ko lang sino nga ba mga, just in case lang na may makapanood itong vlog ko na to ngayon na taga Baguio. Or kung hindi man taga Baguio, may alam na tungkol sa Baguio City. Guys, ano ba tong lake nila dito? Man-made or natural? Natural lake ba to or man-made? Ano sa tingin nyo? Madilim. Turn natin yung ilaw na mas maliwanag. Yun, no? Yan yung mga bangka. Yan, SM Baguio. Ganda, no? Kaya ito sa SM Baguio, isa to sa pinakamagandang SM sa buong Pilipinas. Hindi lang sa mga SM na kategory, kundi sa buong Pilipinas. One of the best and unique shopping mall in the country. Elevated siya.
Tapos hindi siya kailangan ng air condition. Kung gusto mong magpainit, gusto mong makatakas sa sobrang ginaw at lamig, pasok ka lang diyan sa SM kasi yung klima diyan sa loob tama lang, no. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Oh, yun lang. Safe ba dito? Safe, siyempre. Kasi nasubukan ko maglakad dito like meron akong binili no nung nag-live ako nung kahapon. Oh, dumaan ako ng alas 2. Wala naman. Safe naman yung mga tao, pailan-ilan natatambay, yung mga magjujuwa, mababarkada, matutropa. Okay naman, ligtas sa mga lugar. Wala kang mararamdaman na parang may sumusunod, na parang may tumitingin sa iyo ng mga agta. Yung mga not like ours, no? Wala naman. So yun na siguro at dito na matatapos ating vlog. Thank you for watching. So see you mamaya sa SM.